Breaking news, jogging, sagot sa all crisis. Marcos nang bubudol na naman. Naku po, Banateros, panoorin nyo ito hanggang dulo dahil hindi ito simpleng usapan. Ito'y tungkol sa katotohanan. Ito'y tungkol sa pinagtatakpan. Habang ang taong bayan hirap na hirap sa taas ng presyo ng langis, presyo ng bilihin, sa bawat araw na dumadaan na parang laban para mabuhay, ano ang ipinakita sa atin? Jogging. Hindi niya nga alam yung tungkol doon sa medical records ni PBBM dahil matagal na silang hindi nakikita nito, pero ang alam niya nga ay may sakit ang Pangulo. Pero ang tugon dyan ni Yuse Castro, kung matagal na silang hindi nakikita, ano naman daw ang alam niya? Hindi naman niya direktang sinabi na salot si Senator Amy. Nilinaw pa nga ni Yuse Castro na hindi. Ikaw naman kasi, Senator Amy, ikaw kapatid lang. Si Auntie Claire, Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright! Mga babayan, magandang araw sa inyo. It's me again, si Boy Sarsa sa inyong harapan. Nako mga babayan, napakaganda na pag-uusapan natin. May manok pa sa taas, aray ko. Eto na, si Marcos Jr. Yung sinasabi niyong paktay na buhay pa, nagja-jogging pa. Ang sabi ni Boss Banat Bay, ilang gramo ba yan para lumakas, aray ko. Ito na nga ang sabi ko nabudol na naman tayo eh. Yung pakagat na yan, ano yan, trap. Wala naman silang naipakulong, no? Pero meron yung nagpakalat na may nagpalabas ng kanyang medical report. Si Eloy Burgis. Nasa Canada yata yun, pinapa-deport na. Aray ko. Kaya wag tayo basta-basta kakagat sa mga patibong nila, mga ka-DDS. At tayo rin yung mahihirapan dyan. Kita nyo, alam ko tayo, nakapag-thumbnail tayo ng pero kung panonoorin mo yung video, talagang hindi tayo makakasuhan doon. Ang lupit mo talaga, boy. So, ganito, sa video na to mga babayan, ay reaction na natin. Napanood nyo yung preview, yung manok ko, ang dami kasi doon eh. Yung preview, napanood nyo kay Boss Banat Bay, mamaya manood tayo ng full video. So, reaction na muna natin to. Dito mga babayan, sa pagja-jogging ni Marcos Jr. ay naging fitness na ang Pilipinas. Tapos, siyempre, hindi naman fitness yung pinag-aanuhan dito. Ang mas maganda kasi dito, Bongbong Marcos, sir, ang pinakamaganda dyan, yung health recall test. Yun ang pinakamaganda. Kung kinakagat mo na rin yung sinasabi ng mga tao kung ikaw ba ay malakas o paktay ka na ba o meron ka bang sakit, ang gawin mo naman, susunod, i-live mo naman din yung hair follicle test. At malamang kaming mga DDS ay sasamba sa'yo. Hindi na kami babanat sa'yo. Yung hair follicle test lang, mga sir, no? Yun ang sabihin mo kay Auntie Claire. Hair follicle test na live. Ay, nay, sasambahin ka namin, sir. At dito, sa video na to mga babayan, kitang-kita rito si Auntie Claire. Kita nyo sa tablet natin, galit na galit, no? Si Auntie Claire po ang isa sa dahilan kung bakit si Bongbong Marcos ay mas lalong bumababa ang kanyang ratings. Paano? Si Auntie Claire, siya lang man din ng pasimuno ng ikababagsak ni Marcos eh. No, siya ang sumisira, no? At ito naman si Senator Amy, mukhang ang tag nito, mukhang binabawi na yung sinasabi niya, no? Dati yung kapatid niya is addict. Mukhang napapahiya na itong si Amy Marcos. Pero panoorin niyo yung video. Andiyan pa naman sa may bandang huli yun kung ano yung sinabi ni Amy Marcos kasi mukhang bati na sila ng kanyang kapatid. Aray ko. Saka alam nyo mga bayan, nabibilib na ako kay Marcos Jr. Alam nyo kung bakit, mga kumare ko. Kasi napansin niya yung pagtaas ng mga LPG ay binawasan niya na. Pinagmamalaki niya na yan, no? Pero yung gasolina ay bumaba na rin. At ay syempre, si Senator Marcoleta ay nandyan. Baga napanood siguro nila kung ano ang gagawin na para maibaba yung mga gasolina, yung LPG. Syempre si Senator Marcoleta napanood ni Auntie Claire kaya ginawa nila. Di ba?
malaking tulong ni Senator Marcoleta kasi sa kanyang pag-aaral, ganito ang gagawin, ganito ang gawin. At least ginagawa nila. Kahit pa paano bumaba na yung mga presyo ng mga bilihin, lalong-lalo yung krudo, gasolina, napakalaking bagay nun. Biruin mo, 160, 150 yung per liter. Ngayon, 111 na lang yata. So, napakalaking tulong yan. So, syempre, wag naman masyadong banat. Importante naman din kasi kahit pa paano, ganyan na nangyayari sa bansa natin. Puro away-away. Pero sana, yung taong bayan, unahin nyo rin. Hindi yung puro Duterte yung inyong mga binagpagbabanat, di ba? At eto mga babayan breaking news. Hindi ito kasama sa vlog natin. Hindi ito kasama dun sa mapapanood nyo kay Boss Banat Bay. Si Madriaga umiyak nung kahapon no sa kanyang salaysay. Ang tanong ko sa inyo, bakit siya umiyak? Ang tanong ko sa inyo mga boss, mga sir, no, mga mare. Bakit umiyak si Madriaga, Ramil Madriaga sa statement niya kay BP Sara, no? Ito'y nakakapagtaka. Bakit kaya siya umiyak? Umiyak siya dahil nagsisinungaling siya? Naiyak siya dahil totoo yung kanyang sinasabi. So ito mga babayan, talagang pukpukan, talagang gibaan talaga tong nangyayari ngayon. Inaapura talaga nila dahil lahat sila mayayari at kailangan mapabilis at mapabagsak nila si BP Sara dahil sobrang lakas pa rin ng Duterte. Kasi alam nyo, pag ito mga nagsilabas na at nangandidato na sila bilang Pangulo o lalabang kay BP Sara, lalangawin sila mga kababayan ko, baka batuhin pa sila sa lansangan. Lalo si Hontiveros, sino ba natakbo? Si Boying, si Rapi Tulfo. Nako, walang sinabi talaga yan. Ay susunod, mga susunod na ban, baka magpapasurvey na tayo doon sa isang vlogger ng Banateros vloggers. Magpapasurvey tayo. At ipapakita ko sa inyo kung paano mag-survey ng totoo, hindi yung mga survey lang ng mga bayaran na live stream media or yung mga surveyor diyan, no? At dito mga babayan sa video na to, medyo bigyan ng papuri itong si Marcos Jr. kahit konti lang, no. Yung katiting lang kasi bumaba kahit pa paano yung ating mga bilihin na hindi na yung masyadong mahal. Pero sabi nga ng Banateros brothers, pagkatama palakpakan, no? Pagka mali ay tadyakan, no? Balubugin, no? Pero may ginawa naman tama itong Marcos. Pero I think dahil nga kay Marcoleta yan, mga babae, kay Senator Marcoleta, tinuruan sila kung ano gagawin. Kasi yung mga nakupo dyan naman, mga wala naman din puro Duterte lang yung alam nila Nahiya naman siguro sila sa mga Pilipino at ginawa naman nila yung tama. Ay good, palakpakan natin yan. At dito rin sa video na to mga babayan ko, yung jogging niya kasi ni Marcos Jr., yun na nagpa-trending sa kanya, ay pinakita ba naman niya, magja-jogging siya, pero hindi siya naka-rubber shoes at ay pang trabaho. At ay pumunta daw kayo, at makipagsabayan daw kayo sa kanya pagka siya ay nag-barbell or nag-gym. Hirap na hirap nga yung mga reporter Baga, tuwan-tuwa yung mga reporter, pinahiya yung mga DDS, pinahiya. Yung mga taong bayan, ng mga nagsasabi, patay na ba si Marcos? Di napahiya, tuwan-tuwa yung mga reporter. Alam niyo naman yung mga reporter na yan, yung mga live stream media, syempre din nabubuhay yan sa paggawa ng mga video or pagre-report ng para sa Malacanang, nire-report nila, di ba? Tapos ipapakulong daw nila yung mga nagpapakalat ng mga fake news. Sino ba unang nag-fake news, di ba? Sila din naman. Isang fake news, sabi ni Marcos dati, di ba? Walang baril na makakapasok sa KOGC na videohan sila. Di ba? Sino nagpapakalat ng fake news? Di ba? Sila anti-clear din? Sino yung nagpapakalat ng fake news? Sabi niya, hindi makakapasok ang ICC at dito sa Pilipinas. Nakapasok, di ba? Sino nagpapakalat ng fake news? Di ba? Sila din naman. At hindi naman may tatanggihan, pati live stream media, mga kasabwat din nila. Pero tayo, mga kababayan ko, lahat ng mga maka-DDS dyan, mga maka-Duterte, sama-sama po tayo hanggang sa huli, hanggang makamit na natin yung ating adhikain na maibalik yung Duterte. Kasi sa panahon ngayon, grabe ang mga krimen, no? Grabe yung sa may Sambuanga. Pinagbabaril yung mag-asawa, yung isa Amerikano, nahabol niya pa yung bumaril, mga kabataan. Nahuli na daw yung dalawa na yun Pero ba't ginagawa ito ng mga tao, no? Grabe, harap-harapan, pinagbabaril yung mag-asawa.
Oh, patay din yung patay din yung mag-asawa. 45 ba naman yung pinangbanat eh. At kinuha yung pera. Nakabangon pa yung Amerikano at nakipagbuno pa sa may labas kaso namatay din yung yung Amerikano. Nagbi-business sila. Kaso yun palang business na yun na magiging dahilan na para matsugi na rin sila, 'di ba? Ang hirap, walang takot yung mga demonyo, mga kawatan. Kahit saan napakaraming mga magnanakaw ng motor, pero yung iba hindi naman na i-report pero wala siyempre report ka ng report, masisira si Bongbong Marcos nun. Basta ganito mga kababayan ko, malapit na yung 2028, ilang tulog na lang yan. Pero siyempre nasa panganib si BP Sara. Basta antabay lang tayo mga babayan. Well, marami naman pamalit kay BP Sara, si Baste, saka si isang kapatid niya pa. Di ba? Marami pang mga Duterte. I think si Baste, kabus talaga niya si Tatay Digong, no? Pero hindi naman magtatagumpay ang mga sama, di ba? At kita nyo, di ba? Hearing sila ng hearing sa 125 million, ini-impeach niya si BP Sara. Alam niyo ba magkano gastos diyan kada hearing? Milyon mga kababayan. Samantalang ang hinahabol nila sa confidential fund is 125 million. O, di ba? Pero yung sa araw na mga naghihiring sila, milyon po ang ginagastos diyan. Oo. Yung flood control, di ba? Nawala, no, hindi na pinag-usapan. Nililihis talaga nila lahat ng mga dapat pag-usapan para sa kanilang pagnanakaw, no? Napakasakit, Kuya Eddie. So ganito mga babayan, panoorin nyo po sa bandang huli yung ating charity works. Dahil sa panonood nyo, kay Boy Sardinas na mga ads natin dyan, nakakatulong kayo sa mga charity natin. At mapapanood nyo po yun sa may bandang huli. Sana like nyo yan. At papakita ko sa inyo, napakarami natin charity. Sa ating kinukuha yung pag-charity. Siyempre, sa panonood nyo ng mga ads natin dyan at pagla-like at pag-share ng mga video natin. Kasi itong channel na to is dati pong charity. So, naging DDS tayo. Pero, siyempre, ako yung na-addict na. Na-addict na ako sa pagtulong. At hindi ko naiiwasan na hindi ako tutulong. At nasa dugo ko na siguro yan ni Boy Sardinas. Pero mapapanood nyo yun sa may bandang huli ng ating video. Ipapakita ko naman sa inyo para yung mga nanonood dyan ng mga kumare ko ay sa panonood nila, huwag nyo skip yung ads at nakakatulong kayo sa mga babae natin na karapat dapat. At yung mga video na yan ay mapapanood nyo palagi sa huli ng ating video. So ano pang hinihintay nyo mga kumare ko, panoorin nyo hanggang dulo ha. Panoorin nyo itong full video natin kay Boss Banat Bay. Don't forget to subscribe and like kay Boss Banat Bay at sa lahat ng mga banateros, brother. So ano pang hinihintay nyo mga kumare, panoorin niyo ito. Ang lupit nito. Oo, si Boss Banat ba? Si Boss Banat pa ba? Ay, my goodness. O ito, panoorin nyo yung mga patama at yung sapol si Amy Marcos dito kay Boss Banat Bay. O ano pang hinihintay mo, boy? Play mo na yan. Don't forget to like. Let's go. Hindi po ito fitness test ang pagiging presidente. Maganda siguro hair follicle test. Yan, matutuwa kami. Sa vlog na ito, hihimayin natin kung bakit hindi sapat ang pagpapakita ng lakas ng katawan kung aksyon sa tunay na problema ay palpak. Lalo na dyan sa oil crisis. Ay tila napakabagal. Suspendido nga ang excise tax, pero si LPG lang? Ano ba yan? Para bagang limos na ibinabato sa mga Pilipino upang manahimik na halos wala nang may pambili sa araw-araw. Ano ba talaga ang nangyayari? May plano ba o puro palabas lang o yung tinatawag na optics lang? Banateros, dito natin lalagyan ng linaw ang lahat. Ipapaliwanag ko sa inyo kung papaano na naman binubudol ni Marcos ang mga Pilipino. Dahil hindi ito tungkol sa pagtakbo, ito'y tungkol sa pagtakbo ng bayan o yung pagtakbo ng responsibilidad. Panoorin nyo hanggang dulo dahil baka ito na ang hindi nila gustong marinig. Nako, yung Banateros, masaya ba kayo sa pinaggagawa ni Marcos? O kayo ay nahahay na? Sabi nga nung iba, good item. Talaga nga naman.
Ako gusto ko yung kung ano man yung tinitake ni Marcos na maintenance. Sabi niya may maintenance daw siya. Kung ano man yung tinitake niyang maintenance, gusto ko yan. Bakit kanyo? Gusto ko yan dahil mukhang magiging energetic ka dyan, ha? Palong-palo, ika nga. Yung akalain mong makakatulong sa iyo para makumbinsi ang mga Pilipino, tila nakasama pa. Yun. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun, wala naman pala talaga kasi kayo naman eh. Wala naman tayong oil crisis, sabi nga ni Auntie Claire. Ang lupit mo talaga, Auntie Claire. Hindi, di ba? Totoo naman. Naintindihan ko naman yung sinasabi ni Auntie Claire. Wala naman talagang oil crisis. Dahil yung oil crisis, doon lang naman daw sa Middle East yun. Dito sa atin, wala. Kasi wala tayo oil. Ang lupit mo talaga. Ang lupit mo talaga, Madam Ate Claire, ha? Hindi, alam nyo mga kababayan, ito ha. Pag-uusapan natin na maiging-maigi kung bakit nila talagang ginagago tayo mga Pilipino. Pero buti na lang din dahil hindi naman nadadala ang mga Pilipino. Yung mga tanga lang. Marami kasi tanga dyan eh. Yung mga loyalista. Yung mga bayarang vlogger nila. Bayaran vlogger ng Malacanang. Sila, nadadala sila dun sa pa-jumping jack. Nadadala sila dun sa pa-jogging ni Marcos. Pero tayo, lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin na yan. Ginawa na yan noon eh. Ginawa na rin ng ama niya yan eh. Yung kunwari malakas, palakad-lakad. Pero yun ba ang magiging basihan para ang isang tao ay masasabi mong tama ang ganyang ginagawa o nasa ayos ang kanyang ginagawa? Aba, panoorin nyo ito dahil malupit ang ating mga bibitawan dito at baka mamaya umiyak ng todo-todo ito si Auntie Claire. Alam mo naman ito si Auntie Claire eh. Ito si Auntie Claire, ang pinakadahilan kung bakit talaga nagmumukhang tanga ang gobyernong ito. Sa totoo lang, wag tayo magpaligoy-ligoy. Kaya tayo nagpapasalamat kay Auntie Claire. Si Auntie Claire ang dahilan ng pagbagsak ng gobyernong ito. Kaya, kayong mga NBI na nanonood dyan sa cyber group ng NBI, huwag nyo nang hanapin yung mga gusto magpabagsak sa gobyerno. Naandyan sa Malacanang yung nagpapabagsak sa gobyerno. Si Auntie Claire yun. Siya yung mismong dahilan kung bakit bumabagsak ang rating ni Marcos. Wala nang iba. At sigurado ko, ang mga taga-NBI, matatalino yan eh. Hindi naman bobo yan, mga respetado yan, mga profesional yan. Ewan ko lang doon sa leader nila, ha? Doon sa director nila, dili ko lang alam. Pero the rest of the NBI, yung mga profesional, yung mga karir dyan sa NBI, ay matatalino yan. Alam naman nila kung sino talaga nagpapabagsak sa gobernong ito. Hindi si Baste, hindi si Depensor, hindi si Libiste, hindi yung iba pang mga congressman, hindi si Sigson. Ang nagpapabagsak ng gobyernong ito, walang iba kundi si Auntie Claire. Yung kanyang estilo ng pagbanat sa mga Duterte na kesa na nakakatulong, ay nakakatuwa. Alam mo, kayong mga NBI, makinig kayo ha. Kasi sila, yung nasa Malacanang, yung mga bayarang vlogger ng Malacanang, tuwan-tuwa sila pag nagsasalita o bumubuka ang bibig nito ni Auntie Claire. Akala nila, naniniwala ang tao. Akala nila may nakukumbinsi sila. Wala. Dahil gutom lang ang inaabot ng bawat Pilipino. At ang masakit dyan, ay idinidikdik pa nila. Para bagang iniwan ka ng jowa mo, yung kunwari, yung jowa mo na iniwan ka, iniputan ka. Alam ko yan, iniputan tayo dati. Kesa na sabihin mo, okay lang yan, makakahanap ka ng para sa'yo, okay lang yan. Hindi. Ano ginagawa? Abay, pinapakita pa sa'yo, itong pinalit ko, di ba? Pogi.
Itong pinalit ko, mas mayaman sa'yo. Para bagang ganun ang ginagawa ng gobyernong ito. Tila bagang naghihirap na tayo mga Pilipino, pero ano pinapakita sa atin? Jumping jack. Jogging. Para bagang dinidikdik pa. At hindi lang yun, ha? Nag-date pa sila. Hindi naman yun ang gusto nating makita. Ang gusto nating makita ay ang gobyernong gumagalaw. Gobyerno na nagtatrabaho. Gobyernong bilis kilos. Hindi eh. Puro kabagalan. Magbibigay man ng konting trabaho, para bagang palubag loob lang. Magtatanggalin yung excise tax pero sa LPG lang. Para bagang, ito. Okay na sa inyo yan. Ito pa. Sa inyo, okay na yan. Patutuwa na kayo dyan. Para naman kasi kayo mga tanga eh. Para bagang ginaganon tayo ng gobyerno. Ito, okay na yan. Matuwa na kayo dyan. Bababa na LPG. Eto, tingnan natin si Marcos. Tingnan natin kung gaano mukhang lalong naging katawa-tawa ang kanyang pinaggagawa. Panoorin natin. Nag-jumping jack at nag-jogging pa nga si Pangulong Bongbong Marcos para patunayang maayos ang kanyang kalagayan. Kasabay niyan ang pagtatanggal ng Pangulo sa excise tax, LPG at kerosene. Live mula sa Malacanang, nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ito ba ang paraan ni PBBM para tuldukan na ang mga chismis tungkol sa kanyang kalusugan? Tama ka, Julius. Ito nga yung naisip na paraan ni Pangulong Bongbong Marcos para tapusin na yung mga lumalabas na fake news tungkol sa kanyang kalusugan. Especially, lumabas pa yung usap-usapan na patay na raw si Pangulong Bongbong Marcos. So para pasinungalingan ng lahat na yan, kanina ginulat din kami ng Pangulo dahil mula doon sa may... Oo nga mukhang tuwan-tuwa itong mga reporter Mukhang sabi nila, yes! Tuloy! Tuloy ang ligaya! Tuloy ang retainers. Tuwan-tuwa sila Tuwan-tuwa sila Nung tumatakbo si Marcos, sabi nila, yes, akala namin, ending na namin. Ending na ng aming supply. Tuloy ang laban, tuloy ang kitaan. Tanggapan sa may guest house, naglakad siya papunta dito sa may gate 3 ng Malacanang. Ilang gramo kaya ang nito? Ilang gramo kaya ng vitamina? Kasi malamang matitindi. Kasi ako, umiinom ako ng vitamins Yung vitamins, di ba? Yung 500 grams. Minsan ako, 500 grams ba yun? Basta dalawa yung ganun, Dalawang ganun, So, 1,000. Yeah? Minsan pa nga, 4. Binabanaatan ko pag may sakit ako. Para mas matindi, tama. Para talagang lumakas ang iyong resistensya. Eto kaya, ilang gramo kaya binanatan nito na vitamins? Approximately nasa 100 to 200 meters ang layo na yan. Bago pa man siya pumasok. 100 to 200 meters. Hayop, pinagmalaki mo pa. Pinagmalaki mo pa 100 meters to 200 meters ang tinakbo. Tuwan-tuwa pa kayo. Alam mo, pagpapanorin mo yung video, yung mga kasama ni Marcos natatawa Para bagang, lalo na yung mga PSG niya, para bang anong ginagawa nitong presidente pinagsisilbihan at pinoprotektahan natin? Anong katatawanan nito? Alam mo, this is, ewan ko para sa akin kesa na nakatulong talaga itong ginawa niyan to, lalo siya naging mukhang tanga. Inutil ka na nga, mukha ka pang tanga. Sa pinaggagawa mo. Hindi ginagawa, kasi nakita niyo si Pangulong Duterte, di ba? Si Pangulong Duterte, ilang beses nasa ng Pangulo, yung mga pinklawan na nananahimik ngayon. Dati araw-araw yun, nasa ng Pangulo. Nakita niyo ba si Pangulong Duterte, naglalakad, tas nag-jumping jack, parang tanga? Kasi iyan ay galawan ng isang trapo. Alam mo maganda, Marcos, imbita mo si Ontiveros magkalkal kayo ng kubeta. Si Ontiveros pa naman mahilig sa mga ganyang pautot Di ba? Mahilig yan na kung ano nung ginagawa. Maganda niyan, magsama-sama kayo, ikaw, si Ontiveros, si Marojas.
Uy, banat ba? Nananahimik na yung tao. Hindi, kasi ganyan ang mga karakas nyo eh. Oh, isama mo na rin si Trillanes dyan. Oh, di ba? Hindi, pero ang pinakamaganda, isama mo si Torre na naguhukay. Wala pa po tayong maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Oo nga naman. Ay talaga, masyado niyong pinupunay ito si Auntie Claire. Wala naman kasing oil crisis talaga. Kaya okay lang yan, di ba? Huwag kayong masyado kayo eh. O, tuloy natin, tuloy. Dito O. sa mismong compound ng press working area, nag-jumping jack na siya sa labas. Tapos for the first time, pumunta Ay no, tuwan-tuwa yung mga reporter. Sabi nila, yun, meron na naman kaming content. Ayun, meron na naman kaming pagpapala mula sa palasyo. siya sa press briefing area ng mga miyembro ng Malacanang Press Corps at bago siya magsalita, nagpakitang gilas uli ang Pangulo, nag-jumping jack. Nag-explain siya, sabi niya kasi sa ngayon talagang maayos naman yung kanyang kondisyong kalusugan. Katunayan, ang pinakahuling bisita daw niya sa ospital mga 2 to 3 months ago pa daw nung pinapaklear niya pa yung kanyang health condition pagdating doon sa diverticulitis. Kaya nga nagpa-scan pa raw siya doon. Ngayon, ang iniinom daw niyang gamot para sa kanyang maintenance, 2 lamang daw. Yan ay para sa kanyang gout at para sa kanyang high blood. Maliban dyan, wala na raw siyang iniinom na ibang gamot dahil hindi rin daw siya naniniwala doon sa mga supplements. Ang ipinupursige raw talaga niya ay yung maayos na diet at exercise. Kaya nga pagkatapos nung kanyang press briefing, pagbibigay ng pahayag sa media, paglabas ni Pangulong Bongbong Marcos sa press briefing room, naglakad ulit siya pabalik doon sa may gate 4, sa may guest house na tinatawag dito rin sa Malacanang. Nag-jogging siya. Pinakita niya na maayos yung kanyang kalusugan. At pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem because sa dami ng So sinabi niya yung yung goal niya. Ayoko kasi mag-isip ang tao na may problema. Para bagang sinasabi, eto kasi yun eh. Kung talagang walang problema, wala kang kailangang patunayan. If you are confident on something, in something, hindi mo kailangan patunayan. Halimbawa, halimbawa lang po ito ha. Halimbawa lang ito. Kunwari, ako, di ba, lagi ako inaasar, bayot daw ako. Bayot daw ako. Hindi ko kailangan magdala ng maraming babae para patunayan na hindi ka ako bayot. Hindi ko kailangan makipagtalik sa camera para sabihin, oh, kita nyo na, nakikipagtalik ako sa babae, ibig sabihin, hindi ako bayot. Hindi ko kailangan alam mo yon, halikan ng babae sa harap ng camera para sabihin, oh, hindi ko bayot ha. Unless, may gusto kang patunayan. Kasi nga, may duda. Merong something. So kung talagang tunay na bayot ako, ang gagawin ko, titiisin ko, hahalik na lang ako ng babae para patunayan na, hoy, hindi ko bayot. Tapos saka na lang ako susuka pagka tapos na nun sa camera. Di ba? Kasi hindi ko kailangan patunayan ng isang bagay para ko gumawa ng kung ano-ano. Dito, may pinatutunayan ka kasi I don't know if you're not confident na you are a healthy person. Kasi if you're a healthy person, kung wala ang sakit, di mo kailangan gumagaganyan. problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So sinasabi niya, bakit daw hindi sinasagot? Tinanong sa kanya yan eh. Kasi nga, dahil daw sa dami ng problema, ganito, kaya hindi niya sinagot kaagad-agad. Pero sinagot mo rin ngayon. So ibig sabihin talaga, apektado ka. Merong something. Maybe there is truth or a little truth na ikaw ay may sakit. Kasi why do you have to prove something if walang katotohanan? Tama, mali. Unless you are required by law. Unless it's in the court of law. O kaya nasa korte ka.
na hiningi ng korte, oy, eto, patunayan mo ng ganito ka. O maglalabas ka ng medical certificate. Pero kung wala ka kailangan patunayan, a simple working, a simple press con, a simple live, would suffice. Hindi mo kailangan magtatatalon at mag-jogging. Diyan, yung pagiging defensive mo at pagiging OA mo, lumabas. Bakit? May itinatago ka ba? Tama, mali. May tinatago ka ba? Kaya ka naging defensive at naging OA sa pagsagot? Di ba ganyan eh? Ganyan ng tao may tinatago. Ako, nagtatanong lang ako ha. Kasi common sense yan eh. Pag ang isang tao may tinatago, OA ang reaction. Di ba? Bigyan kita ng halimbawa. Sa mga mag-aasawa. O kayo mga mag-aasawa dyan nakikinig. Di ba? Pag yung asawa ninyo, whether babae o lalaki, pinagdududahan ninyo may ginagawang kapritsyuhan, o hindi pala kapritsyuhan, kalandian sa ibang tao, hindi sa'yo. Pag ikaw tinanong at pinagdudahan, anong reaksyon ng lalaki? Tanungin kita, ano? Pag sa lalaki, ano, alam nyo kung ano reaction? Magagalit yung lalaki. Ipakikita niya, galit siya. Yan ang tinatawag na sa psychology defense mechanism. Galit. OA ang reaction. Tinanong mo lang kung saan galing. Ano ba? Wow! Hindi ba? Nagbabagay ako dito ha? Ano ba? Di ba? Galit na kagad. Kasi nga, merong tinatago. Sa babae, pag ang isang babae naman pinagdudahan mong kumikirengking dun sa iyong kapitbahay o di kaya sa driver mo, anong unang reaksyon niya? Iiyak yan sa'yo. Sobrang OA ng kanyang reaksyon, iiyak pa yan. Di ba? Bakit? Kasi nga po, may tinatago. Ang tawag dyan, defense mechanism. Ngayon, tinatanong, kung may sakit ba ang Pangulo? May malubang kalusugan ba ang Pangulo? Ano sagot niya? OA. Nag-jumping jack. Hindi mo tuloy matatanggal sa isipan na tila merong tinatago. Diba? Sa tono nga lang ng salita niya, lumabas din. Oh. Kaya niya hindi daw pinapansin. Kasi daw dahil sa hindi daw importante ito, may problema pang iba. Oy, bakit mo sinagot ngayon? Nahuli ka sa sarili mong sagot. Nahuli ka sa sarili mong bibig. Di ba? Oh. So I thought the easiest way is to show that I'm still very active physically. Actually, napasubo rin tayo, Julius, sa pagja-jogging kanina ni PBBM kasi kailangan natin siyang sabayan para kunan niya siya ng video materials. Pero ang sabi nga ni PBBM, 4 times a week daw siya nag-exercise, nagwe-weights daw siya, gumagamit din daw siya ng elliptical na machine and then minomonitor niya yung kanyang heart to ensure na okay siya. Pero ang hamon niya doon sa mga nagbibintang na hindi okay yung kanyang kondisyong pangkalusugan, samahan daw siya sa gym. Narito ang kanyang sinabi. Challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym. Boss Dada, hinahamon ka. Hinahamon ka, mag-gym daw kayo. Siguraduhin mo ha. Hoy, Marcos! Nang-challenge ka, pag may kumagat niya sa challenge mo, baka mamaya sasabihin mo, hindi pwede, dami ko, busy ko, dami kong ginagawa. Challenge ka, hindi mo naman tutuparin yung challenge mo. Abay, ginagago mo tao. Huwag ka namang challenge ko, hindi mo naman tutuparin yung challenge mo eh. Tawagin natin si yung mga, dyan, mga bumabatikos. Si magandang itapat dito si Sulpi, yung sumisigaw na congressman, yung naging guest namin. Yun, maganda yun.
Ikaw, humarap ka dito. Sina-challenge ka daw. Magbuhat kayo. With me, tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng Oh. ng weight. Kita mo? Dito, ramdam mo na pikon na siya. Sabi nga, pikon talo. Marcos, pikon talo. Oh, baka mamaya kumagat sa'yo si Boss Dada ng buhatan o kaya si Jay Guevara. Si Jay Guevara, pag nagbuhat yan, bigas ang binubuhat niyan. Oh, sige nga, laban nga kayo. Sige nga, puro kasalta. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, Gigil na gigil siya, oh. Oh, gigil. Oh, ganun, oh. Oh. ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Na Oh, dito pa lang kita mo na. Kaya sinasabi ko sa inyo, trap ito eh. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo, hindi ko maintindihan, may mga Duterte supporter pa. Yung mga nagko-comment, halatang troll eh. Yung mga nagko-comment na, AI pa rin yan. Para manloko, mandeceive ng mga Duterte supporter. Yung mga yon, kitang-kita ko yun, tinitingnan ko yung mga kanilang account na nagsasabing AI pa rin yung pagja-jogging. Mga fake, mga troll. Ang hindi ko lang magets, yung mga ilang vlogger. Sana yung mga vlogger ng mga Duterte supporter, medyo maging tayo ha. Maging matalino naman tayo. Wag po tayong papadala sa ganito. Kasi sinasabi ko nga sa inyo sila mismo ang gumagawa nito. Sila mismo ang gagawa ng pain para pag kumagat ka, huli ka dun sa kanilang bait o yung sa kanilang bitag. Huli ka. One, dedemanda ka nila para takutin talaga. Pangalawa, ipapaban yung iyong account. Mabibwisit ka ngayon. Hindi ka na magpa-participate sa social media. 3, tinatanggalan ka ng credibility. Sa totoo lang, maraming nahulog sa patibong na ito. Pero ako, hindi ako nahulog dyan. Ako, basta ko na kagad eh. Simula pa lang yung St. Luke's, dinala sa St. Luke's, may magko-comment pa sa akin. Sasabihin pa nila, hindi, si ganito, nakita niya mismo, binibidyo niya papuntang St. Utang ina, wag ako. Alam mo, kayong mga kumo-comment sa akin na sinusubukan nyo akong pasakayin, sa totoo lang, wag ako kasi ako ang isa sa pinakataong critic pagdating sa mga issue sa lipunan. Hindi nyo ko basta-basta madadala sa ganyan. Lalo na chismis, hindi ako nadadala sa chismis. Maniwala kayo sa isa. Pag ako walang personal knowledge, hindi ko ibabalita sa inyo. Asahan nyo yan. When I say personal knowledge, ako mismo nakita ko, ako mismo nakaranas, ako mismo. Pag hindi ako mismo, hindi ako magpapahayag ng kahit na ano tungkol sa isang chismis. Sa katunayan, pabubulaanan ko pa. As a matter of fact, ilang beses na akong pinuna ng kapwa Duterte supporter dahil dyan. Bakit ko daw pinupuna pa? Ba't di ko na lang pabayaan? Because I don't want to mislead you. I don't want anyone to mislead you. Yan ang aking Pag mali talaga, mali talaga. Pag chismis talaga, chismis talaga. Whether it will help our cause, pag chismis, huwag nyo nang sakyan. Dahil masisira tayo dyan. Kaya nga, alam mo, sa tagal ko na nagbablog, kahit kailan, hindi po ako umano sa chismis pag wala akong personal knowledge. Dahil alam ko yan pinaka mahirap bawiin sa lahat ay credibility. Kita nyo ngayon, ang daming nasunog dahil dyan. Ang daming pa nagsasabi, hindi, sabi ni ganito, kilalang ganito, nakita namin nag-post. Anong pakialam ko? Tao rin yan, nagkakamali rin yan, kahit kilala yan, kahit matalino yan, kahit prominente yan, kahit dati pang mambabatas o kahit sino pang hinayupak yan.
Nagkakamali din yan. Kung wala kayong personal knowledge, wag nyo nang i-share. Ganun lang kasimple. How you know who the liars are and who is telling the truth? Number one, ikaw at saka yung tagapagsalita mo, tagapagsinungaling mo. Pero bago nga itong pagpapakita ni PBBM sa mga kasapi sa media, kanina nagsagawa rin ng press briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at dito niya naman sinagot yung video message na inilabas ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Doon kasi sa video message, sinabi ni Senator Amy na hindi niya nga alam yung tungkol doon sa medical records ni PBBM dahil matagal na silang hindi nakikita nito, pero ang alam niya nga ay may sakit ang Pangulo. Pero ang tugon dyan ni Yuse Castro, kung matagal na silang hindi nakikita, ano naman daw ang alam niya? Hindi naman niya direktang sinabi na salot si Senator Amy. Nilinaw pa nga ni Yuse Castro na hindi Ikaw naman kasi, Senator Amy. Ikaw kapatid lang. Si Auntie Claire. Kaya, mas close daw siya sa kapatid mo. Wala ka daw alam. Mas magaling daw siya. Siya kasi talaga ang gusto na nga ata magpalit ng pangalan niyan apelido niyan, Marcos na. Auntie Claire Marcos na. So, wag kang daw. Ikaw naman, Senator Amy, mas magaling ka pa sa kapatid mo na nakasama mo mula bata hanggang pagtanda. Sino ka ba? Mas kilala niya yan. Na dati niyang binabatikos, ngayon, sinisip-sip niya ang kanyang tumbong. Mas magaling daw si Auntie Claire sa'yo, Senator Amy. siya ang pinatutungkulan niya tungkol doon sa pagsasabi niya ng salitang ito. Ang pinatutungkulan daw niya ay yung mga nagkakalat ng fake news. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Senator Amy at ni Yuse Castro. Hindi na kami nagkita, ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Oh? Right? Right? So ano alam niya? Ano alam niya? Yon. Tama ka naman, Senator Amy. Wala kang alam. Mas alam ni Claire Castro nangyayari sa kapatid mo. Ikaw, wala kang alam. Mas alam niya. Apelido na nito, Auntie Claire Marcos. Fake news yan. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Yon. Salot. Pero alam mo, Julius, ang pinakang objective talaga ng pagsasagawa ng pahayag ni Pangulong Marcos kanina ay yung inaantabayan na natin na anunsyo tungkol nga dito sa excise tax sa petrolyo. Kanina, mismong si Pangulong Marcos ang nagsabi na ang tatapyasan muna o sususpindihin ang excise tax ay pagdating sa liquefied petroleum gas o yung LPG at sa kerosene. Yun. Ang sabi Yun. ng Pangulo, nasa 3 pesos and LPG tsaka sa kerosene lang daw. Matuwa na kayo dyan, mga hampas lupa. Hoy, mga hampas lupa, matuwa na kayo sa ginawa ni Pangulong Marcos. Yan ang trato sa inyo, hampas lupa. Maging masaya na daw tayong lahat. 36 centavos ang itatapyas na excise tax sa kada kilo ng LPG at 5 pesos and 60 centavos naman para sa kerosene. So kapag sinuma total natin, nasa 37 pesos ang mababawa sa kada 11 kilos ng LPG. Ito ay bilang tulong na rin daw doon sa mga kababayan natin to ensure na hindi maapektuhan yung ating mga pagkain. Dahil isa daw yan doon sa mga priority nila at dahil ito daw yung produkto na ginagamit siya, ito muna yung kanilang pinrioritize. Pakinggan natin yung pahayag ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan. Malinaw ang proteksyon sa ating lokal na produksyon. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Yon.
Actually, Julius, bukas, April 14 talaga yung simula ng pagiging effective o effectivity nitong ibinigay na emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos. So, as a result, dyan magsisimula yung implementation nitong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman doon sa usapin ng diesel at ng gasolina, dahil alam natin na ito talaga yung concern ng ating transportation sector, bukas pa pagmimitingan o pag-uusapan sa uplift meeting ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol dyan. Ito yung Crisis Management Committee na binuo niya para tumutok dito nga sa nangyayaring krisis. Grabe, no? Ilang araw na. Ilang araw na ngayon. Ngayon pa lang magkakaroon ng mga meeting. Ayos talaga. Jumping jack pa more. Jogging, ano to? Naghahanda ba siya sa laban? May laban ba sila ni Pacquiao? May laban ba sila ni Pacquiao at naghahanda to pa jogging-jogging? Hoy! Ang pagandaan mo yung krisis. Hindi yung laban yun ni Pacquiao. Sa Middle East to ensure na meron tayong supply. So kabilang yan sa aantabayan na natin bukas. Pagdating naman doon sa VAT, pag-aaralan daw yan ni PBBM. Pero for now kasi ang nakikita nila baka medyo disadvantageous kapag binawas yung VAT dahil nakakatulong ito para tustusan yung mga iba namang assistance na ibinibigay doon sa ibang sektor. At mukhang mas maraming sektor ang makikinabang kung naririyan pa rin ang VAT. Pero ang siniguro niya, habang hinihintay natin na mapababa talaga yung presyo ng petrolyo, inutusan na raw ang Department of Agriculture para bilhin itong mga sobrang ani ng mga magsasaka para hindi rin naman sila kawawa dahil lalo na yung ibang mga farmers hindi talaga makakilos dahil sa mahal ng petrolyo. So DA daw ang bibili nito at yung DA ang mamamahagi sa mga tao, palalawakin din daw yung 20 pesos na bigas. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. So that's the reasoning behind. We will still examine it. You know, like I keep telling you, there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. Ayan, oh. Eto. Parinig natin yung Eto, yan. Gusto niyo mag-jumping jack? Hyper na hyper, oh. Good item to, Brad. Good item. Hyper. Ang bira. Can you tell everyone na maganda lang kalukuhan eh? Ayan o, this is, hindi it's at the tape, it is I am carrying my statement for this afternoon, which is what Pero pansinin nyo, hingal na hingal. I'm going to make. It is April 14, we're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, Hingal pa more. that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had my numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ako ng vitamins and everything, and I'm fine. I'm really quite fine. The last time that Alam mo kung talagang seryoso siya na malaman ng tao kung anong kalalagayan niya, ilabas niya yung medical certificate. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na pribado ang medical certificate mo. Ikaw ang presidente ng Pilipinas.
Karapatan ng mga Pilipino malaman ng iyong kilalagayan. Hindi mo madadaan yan sa ilang ganun lang. Wala pang 20 yun. Sasabihin mo, healthy ka na. Yung reporter, tuwan-tuwa naman, 100 to 200 meters na tumakbo. Eh yung takbo niya nga, takbong ewan eh. Di ba? Yun ba ibig sabihin, healthy ka na? Hindi. If you really want, okay? If you really want to prove na wala kang sakit, medical certificate. Lihitimong medical certificate. O di kaya, mismong pagpatingin ka sa doktor, pumunta ka doon sa mag-stress test ka, di ba? Yung nagja-jogging talaga, na, alam mo yun, yung kaharap yung mga monitor. Ganun. Hindi yung ganyang, 5, I'm healthy. Ako, hindi ako nag-exercise. Walking lang ang ginagawa ko. Kaya kong gumawa ng 20 niyan. Pero can I say na I'm a totally healthy person na dahil doon? Of course not. Diba? May sakit pa rin akong diabetes. May high blood pressure pa rin ako. Hindi mo masasabi yan nang gayan-gayan lang. So, kalokohan. Katatawanan lang ang ginawa mo. I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5. Tama, yung diverticulitis mo. Parang hindi pa magaling. Kasi lagi nyo pa rin dinadivert ang issue. Diverticulitis. Laging dinadivert ang issue. 3 months ago. Mga ganon. So, that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months. And even then, it was just to have a CAT scan. Because the CAT scan, to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed. And it was. And I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But, so people... I'm sorry? Maintenance. Kayo naman, ba't yung tinatanong ang maintenance niya? Ano kaya maintenance nito ni BBM? Ako, may hula ako. Kayo, may hula ba kayo? Sige nga, i-comment nyo nga dyan sa baba. Ano kaya ang maintenance ni BBM? Ano kaya ang maintenance ni BBM? Bakit ang tindi ng kanyang energy? Maintenance medicine for, I have, 2. 1 for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. The others that I take are, nothing really. When I have Ako, alam ko. I-comment nyo dyan kung alam nyo rin. allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But Dapat tinanong nyo, Sir, are you taking Coke? Coca-Cola? Hindi kasi baka mamaya delicate yun. Lalo na sa mga may diabetes, malay nyo, nagko-coke yan. Coca-Cola, di ba? Yung Coke ba, yung soft drinks? Soft drink ba? 1 litro ba o yung sakto lang? Tana ba tinanong ninyo? Kayong mga media, latang bayaran kayo Mamaya patutunayan natin bakit bayaran niya mga yan. otherwise, everything is normal. And I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jack? Army dozen. I can do the army dozen. Nag-army dozen ako kuminsan. Tuwan-tuwa yung mga media, halatang pinagpala Tuwan-tuwa ang mga media, halatang pinagpala. Sige nga, pag-usapan nga natin itong mga punyetang media na to.
Ito tingnan ninyo ito. Ipapakita ko sa inyo kung bakit sa tingin ko mga bayaran ang mga media. Sa tingin ko lang naman, opinion ko lang. Bakit? Mariing pinalaga ng Malacanang Press Corps ang alegasyon na binayaran sila para pagtakpan ng totoong estado ng kalusugan ni PBBM. Bilang alagad ng media, hindi raw nila itataya ang kanilang pangalan at pagkatao para sa maling naratibo. Talaga lang? Hindi ako naniniwala doon. Bakit? May mga nagsabi na eh. At saka wag naman tayo maglukuhan. Ang mga media, marami dyan bayaran. Tigil nyo yung katarantaduhan ninyo pagiging linis-linisan ninyong media. Linis-linisan yun eh. Alam mo kung bakit? Noong panahon ni PRRD, isa sa mga ginawa ni Sec Martin, hindi ko alam kung ito ba'y utos ng presidente o decision lang ni Sec Martin, yung budget na natatanggap nila na mga media noon, sa opisina ng PCOO ay tinanggal ni Sec Martin. Yung mga freebies tulad ng mga state visit, tinanggal na pribilehiyo dito sa mga to. Kaya nga, init na init ang puwit nila kay Mocha. Kasi si Mocha, nakakasama sa eroplano. Syempre, official siya eh. Social media, naiinis sila. Panay ang propaganda nila against Mocha. Papatunayan ko sa inyo Papatunayan ko sa inyo kung bakit ko nasabing mga bayaran niya mga... Sabi kasi ng mga followers ko, wag na daw ako magmura kasi may mga nanunood. Sige na nga, pipilitin ko. Hindi gawaing pang-content ang trabaho ng mga reporter. Ito ang sagot ng Malacanang Press Corps o MPC, ang accredited media na nag-uulat tungkol sa Office of the President sa harap ng mga paratang na binabayaran sila para pagtakpan umano ang totoong kalagayan. And eto just to be clear, hindi ko sinasabing ang binabayaran yung mga to But the news outlet itself o the news company itself, yun ang sa newsroom, diyan nagkakabayaran eh. Kasi ang PR ang dyan eh. Tandaan ninyo yung sinasabing hinatiran ng mali-maletang pera, hindi sa kanila direkta yon. Meron binanggit sa akin na direkta. Kilala ko, pero wala dyan. Oo. Madami ng negosyo ngayon yun. Hindi ko na nasasabihin kung ano. Kaya pala nakapagtayo ang negosyo. Media ka, nakapagtayo ka ng negosyo mo. Hayop ka. Yung pala, isa ka sa mga tumatanggap na mali-maleta, animal ka. Yan ang Pangulo. Sa isang post ni dating NTF-LCAC spokesperson o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, tinatanong ni Lorraine Badoy kung nabayaran daw ba ni First Lady Liza Araneta Marcos ng 50,000 piso ang mga reporter. Alam mo, kaya ito si Lorraine Badoy, si Yusek, dating Yusek ng PCOO yan. Alam niya yan. Kasi tinanggal talaga yan eh. Yang pondo na yan, tinanggal yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte. Tinanggalan yan. Kaya mainit ang ulo ng mga media kay Pangulong Duterte noon. Yung kanilang allowance o yung pabaon sa kanila ay tinanggal. Kasi remember, wag tayo maglokohan, wag tayo magtarantaduhan. May alam ako dyan eh. Tinanggalan kayo ng budget eh. Nung time na yun. Di ko na lang sasabihin kung sino yung mga nakatanggap noon nung panahon na yun. Pero tinanggalan ng budget ng media kasi may budget talaga sa PCOO para sa mga media. Although, hindi naman nila sinasabing bayad to para mag-report kayo na maayos, pero baga mga incentives, mga pabaon, mga privileges. Pero alam na natin ibig sabihin nun. Di ba? Hindi tayo pinanganak kahapon. Alam natin ibig sabihin nun. Dinagdagan pa ni Badoy ang paratang at sinabing regular basis ang ganitong sistema. Ayon sa MPC, kita naman sa live press conferences ng palasyo ang pag-uusisa at pagkilatis ng mga reporter sa mga tanong na ibinabato nila kay Palace Press Officer Claire Castro. Hindi lahat. Meron lang talagang pumapalag din. Kasi nga again, hindi ko sinasabing lahat na nandyan sa loob na babayaran.
Saan ba nakatira si Tatang Banda? Baba lang, di ba yung Merce? Alam mo pre? Divine daw Merce. Alam mo, ay pagka may magbibigay sa'yo, papuntahan ka ron ha. Sige po, sige po. Salamat, brad ah. Sige po. Huh. Biruin nyo, inutang na ng tatay yung bayad niya dyan. So, wala na. Guys, meron ako rito nga nakakita na matanda oh. Nako, napakadaming na binubuhat na nabuho. Tang, binibenta mo yan? Magkano? 20 lang. Tag 20? Baba mo muna, bibiling ko na. Samdalin. Bibigay ko ulit sa'yo. Hindi, baba mo, bibigyan kita ng tulong, tutulungan kita. Meron akong bibigay sa'yo, pinabigay sa imong bansa sa 5 continent group sang Cyprus. O yan kasi naglalakad kasi kami. O baba mo muna to. Kaso hindi mo na siya maaya no? Hindi, aatang ko lang, ipapaatang ko lang muna, papaatang mamaya. Ilan taong ka na ba, Tang? Oh, ang bigat. Ang bigat. Ilan taong ka na ba? Senior na ako. Senior? 65. 65. Ang bigat ano? May order na po ba niya? May order? Sino nag-order? Yung tapos bahay namin. Galing pa yun sa bundok. Nay? Mga 5 kilometro pang deliver dati nga. 5 kilometro nilakad niya. Ala ka. Yan lang negosyo mo, Tang. Yan lang. Asa yung anak mo? Doon nagtrabaho. Yan ang negosyo mo. Yung magkukuha ng mga ganyan, no? Oh, pero kung may order lang. Pero Pag walang order, anong trabaho niyo po pagka walang order? pang tanim-tanim lang. Tanim-tanim ka. Kasi nakakita ka, pawis ka na, 5 kilometer. My goodness. Magkano pagbibilan nito? 21. Magkano to? 100. Anim, 120 sa 5 kilometro niya pong nilakad. Meron siyang 120 pesos. Asan po yung misis niya? Sa bahay. Ito pagka na-ibenta mo to ng 120, may pambili ka na ng bigas. Saka sardinas, ano eh? Nakailang hatak ka po ngayon? Dalawa? Nakadalawa. Makukuba ka naman. Ha? Oo. Biruin mo, akitin mo pa yung bundok. Biro mo, akitin mo pa yung bundok para makakuha ka nito, para magkaroon siya ng 120. Tapos nakadalawang biyahe, hapon na. Hanggang 2 lang po kaya nyo, ano? Oo, dalawa lang. Hanggang 2. Ang galing naman ni Tata. So, shoutout po sa mga OFWs ng 5 continent group sa Cyprus. So, ito po yung si Tatay. Bigyan natin to ng tulong na pinadala sa atin. Siyempre, bibigyan natin to sa mga nangangailangan. Kasi karapat dapat sa tatay no? Ano pangalan mo pala, Tay? Bernie. Si Tatang Bernie. Andrea. Biro mo 65 years old ka. Malakas pa siya. Biruin nyo, imagine nyo 5 kilometers na pag-akyat sa bundok, puputol ng ganre para lang may order. Hindi naman to palagi. Isang sasa. Magpapahinga ka ng ngayon, Tay. Bibili ka ng ano? No? So ito po yung bigay ng 5 continent group sa Cyprus. So ito po, bigyan natin sa Tatay kasi karapat dapat na siya. Tang. 1,000. Magpasalamat ko sa mga OFWs. Ano pangalan nyo? Ako po si Boy Sardinas. Si Aero Metal Guard Main. Malala mo, basta kumakain ka ba sardinas? Abay, syempre, totoo. Totoong pangalan. Michael po, Michael. Inaasahan mo ba yan? May biglang bibigay sa'yo na wala, no? Syempre, parang kidlat ako eh. Ano ba? Kasi naglalakad kami, nakita ka nakakuba ka na. Syempre, pagod na 5 kilometers. Parang sa akin, 100 metro lang, pagod na ako. Hindi ko pa nga hindi ko pa nahakot to, nautangan ko eh. Hindi mo pa to nahakot, inutang mo na yung pambayad. Ba't ano binili niyo po? Bigas din, mga ulam. Bigas, ulam. So, pre, utang na pala yung ito. Na iutang niya na. Grabe. Ako napapagod sa'yo ay. So, okay na tayo. At least, thank you tayo sa mga OFWs. Yung pinadala sa akin, binibigay ko na pili kita. Nakataba naman sa puso. Nakakataba sa puso, no? Sabihin mo, bigla kang pagdating mo dun sa misis niyo po. Bili ka ng bigas kaagad. Nakautang ka na. Bakit mayroon kang binagbayad sa'yo? Wala na pala ikaw sweldo kasi inutang mo na pala yung bayad niyan eh. Magugulat siya, ano? Sabi mo, may nagbigay ka mo si Boy Sardinas. Sige, atang nyo na ulit kita, Tatang.
Ay, naka. Ay, tago mo yung pera mo, Tan. Ano mo? Huwag mong lukutin yan kasi iba to, pera. Ganyan lang. Wala ka bang ano? Wala kang ano? Dito. Ay, naku, baka malaglag ay. Oo. Malaki ito eh. Oh, yan. Salamat, Brad, ha? Oh, sige po, Tan. Yung ginagawa nyo yun. Oh, alas na. Ayos na. Ay, naka. Laka. Saan ba nakatira si Tatang Banda? Baba lang, di ba yung Mercy? Alam mo, pre? Divine daw, Mercy. Alam mo, ay pagka may magbibigay sa'yo, bapuntahan kita ron, ha? Sige po. Salamat, Brad, ha? Sige po. Huh. Biruin nyo, inutang na ng tatay yung bayad niya dyan. So, wala na. So, ayan, alam ko, naging masaya yung ating kababayan na taga Cyprus. Sira pa yung bag na tatang, Diyos ko. So, maraming salamat po sa lahat ng video. Paki-share po, paki-like para marami pa tayong matutulungan. God bless. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.